Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is all about Reformation. Ano ba yung Reformation, di ba? So, malaki yung impact nito sa atin na nagsimula ito 100 years ago. So, based to the survival verse natin na Acts 17:11. Okay? So, Reformation was a movement rooted in the recovery of the biblical truth during the 16th century. While it emphasizes God's grace and authority of the scriptures, it was far more than a debate about salvation of scriptures. Salvation. The Reformation shaped a rich theological vision marked by a high view of scriptures, covenantal thinking, unity in core compassions, reverent worship, and the Lordship of Christ over all of life. It influences how we understand God, the churches, the word, and our purpose. Embracing the Reformation means being guarded in the gospel, growing in grace, and seeking to glorify God in all things. So, ito ay theological also. So, we have to ground it in the gospel, growing in grace and seeking to glorify God in all things. Yun pa lang, yung message pa lang na yun is napakahalaga. Pero karamihan hindi familiar dito. That's why maganda na mapag-aralan natin. Yung Reformation po ay nangyari 1500 years. Nagkaroon ng mindset na let's go back to the Bible. Yung unang panahon kasi puro Latin. Yung mga ordinaryong tao, wala pa silang Bible nun. So, pag-usapan natin yung verse na Acts chapter 17 verse 11. Si Apostol Pablo nangangaral na ito. So, yung mga Berean, habang nangangaral si Apostol Pablo, chine-check nila yung Bible nila. So, now the Berean Jews were of the more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with a great eagerness, and examined the scriptures every day to see what was Paul said was true. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong nagbabig at sinasiyasat araw-araw ang mga salutan kung tunay nga ang mga bagay na ito na pinapangaral ni Pablo. So, yung mga Bereans, the final authority nila is the Bible. Even Apostle Pablo pa yung nangangaral, talagang chinecheck nila kung totoo yung nakasaad sa Biblia. And during that time, they don't have New Testament, Old Testament pa lang sila. So the first teaching for today is Reformation is about the return to the Bible. Yung Reformation natin na nangyari 1500s, ang pinaka summary nito, nagkaroon sila ng matinding pagnanais na bumalik sa Biblia. And dito sa Acts 17, yung mindset nila, let's go back to the Bible. So, let's go to the source. So, nung unang panahon kasi, ang source si Jesus Christ and apostles. And meron tinatawag na mga traditions, mga oral traditions, na kung ano tinuro ng apostol, yun ang tinatanggap ng tao. Yun yung mga basis nila ng pananampalataya. And then later on, nung lumaganap na yung Christianity sa buong mundo, so, ang naging problem lang nila noong 1500s, yung Bible, naka-translate lang sa Latin. Nababasa lang ng mga nasa church, mga leaders ng church. At yung Bible nila is usually nasa Latin talaga. Now, nung nagkaroon ng Reformation, yung mga tao, nag-translate sila or Latin to English na naiintindihan ng masa ng karamihan. And kaya lang yung mga nag-translate nun, sinunog sila, pinarosahan sila, pinarsecute sila.
Isipin niyo po, yung mga Bible na hawak natin bago makarating sa atin, maraming namatay dyan. Maraming nag-sacrifice yan para lang ma-translate yan. Ayan. Kasi dati yung mga leader ng church, ayaw nila pa-translate yun. Kaya pinapatay nila yung mga nag-translate nito. So, yung Bible kasi, gusto nila ng for all people, hindi lang sa leaders ng church. And accessible na sa atin yung Bible. But yung unang panahon, talaga ikinamamatay ng mga tao nagtatranslate ng Bible. Para silang rebelde nung unang panahon na ang kasalanan mo lang nag-translate ka lang ng Bible pero sinulog ka na, di ba? So, burn at stake. The Reformation is all about return to the Bible, na hindi lang basta makikinig ka sa nagtuturo, dapat i-check mismo dun sa Biblia kung tama yung sinasabi ng nagtuturo. So, ayun yung isa sa mga nangyari Reformation. Number 2 is all about the gospel of grace. Nung unang panahon kasi na-emphasize yung salvation by works. So, ibig sabihin, marami kang panaba, ang dami mo kailangan gawin para maligtas. Pero ang sinasabi lang naman ng Bible, isa lang ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi mo na pwedeng dagdagan pa yon. And again, Ephesians chapter 2, sabi, 8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. Ang kaligtasan hindi manggagaling sa yan, galing sa Diyos yan. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob sa atin at hindi mula sa ating sarili. Hindi ito bunga ng ating mga gawa, kaya walang dapat maipagmalaki ang sinuman. Ang sabi ni Martin Luther, nung nagbasa siya ng Bible, focus lang siya sa Bible. Ito daw yung verses na nagbigay sa kanya ng meaning talaga na it's by grace and it's gift of God. Yan. So, kung paano tayo maligtas. And sa pamamagitan na ng Reformation, nanumbalik yung mga tao sa salvation by faith in Christ. Salvation by grace through faith in God. Hindi mo yung pagpapaguran or magpakahirap para maligtas. Kasi si Jesus yung naghirap para maligtas tayo. And we have to believe in Jesus. You have to put your faith in the Lord Jesus Christ. Pangatlo, Reformation is about Lordship of Christ. Napakahalaga na malaman natin yun na yung unang panahon kasi yung mga tao na hati sila sa dalawang klase. Yung isa pang tao sa church na holy, lahat ng ginagawa nila para sa Panginoon. Yung isa naman uri ng mga church, mga tao secular pang mundo. Yan. So, sila yung mga sa civilized pang mundo at may pang Diyos. But yung Reformation, all of us, we are serving the Lord. Iba't ibang kaparaanan lang. So, kapag kahit pumunta ka sa bukid, you still serving the Lord. Papunta ka sa kusina mo, you still serving the Lord. Yung paglilinis ng bahay, you still serving the Lord. Yung pagiging padre de pamilya, you still serving the Lord. Pagiging mabuting nanay, you still serving the Lord. So, whatever you do, the civilizations that we have, you serving the Lord. Because Jesus is the Lord of all. Hindi lang siya sa Lord ng panggawain sa church. So, meaning to say, lahat ng ginagawa natin, kailangan natin ipasakop sa ating mga ginagawa sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit yung trabaho natin, makamundo yung trabaho mo, pattern ng ipailalim mo sa Panginoon, pagiging Panginoon ng ating Panginoon. Kahit pagiging teacher, farmers, whatever the courses that you have, ipailalim mo sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo.